Ang kasong inyong maririnig ngayon ay lubhang nakakabahala. Ang mga larawan ng biktima at ng mga salarin ay mahirap hanapin. Ngunit ang mga larawan ng pinangyarihan ng krimen ay napakadaling mahanap. Bago po tayo magpatuloy, munting babala. Ang mga ito po ay napaka-graphic at nakakagambala. At ang thumbnail ng video na ito ay magiging napakasama kapag naipaliwanag na ang konteksto. Ang kasong ito ay naganap noong July 14, 1982 sa Detroit, USA. Sa araw na ito, isang 33 years old na lalaking nagngangalang Robert Bekowitz ay nanonood ng Benny Hill TV show kasama ang kanyang 21 years old na nobyang nagngangalang Janine Clark. Kasama ng magkasintahan ang kaibigan ni Robert, isang 37 years old na lalaking pinangalan ng James Edward Glover. Sina Janine at James ay meron na ring relasyon. Hindi ito alam ni Robert at nais ng dalawang ito na ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Ngunit nais na mawala si Robert sa larawan. Para maalis si Robert, gumawa sila ng napakasamang plano. Sa ilang mga punto habang nanonood ng palabas sa TV, nagdahilan si James na lalabas muna. Si James ay may pisikal na kapansanan dahil sa isang matinding pinsala sa galukod. Dahil dito, kailangan niya ng tungkod para maglakad. Alam na alam ni James na hindi niya magagawang labanan o tapusin si Robert nang walang anumang uri ng equalizer. Kaya nagdahilan siyang aalis muna saglit upang pumunta at kunin ang isa sa mga baril ni Robert na itinatago nito sa bahay. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit kay Robert. Itinaas ang baril sa ulo nito at nagpaputok ng bala. Agad na nalagutan ng hininga si Robert. Sina James at Janine ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang madilim at baluktot na pantasyang sexual. Isang pantasya na tumagal ng 3 araw sa isang necrophilic orgy na dulot ng droga. Matapos tapusin ni James si Robert, sila ni Janine ay nagsimulang gumamit ng napakaraming bawal na gamot. Pangunahin na ang methamphetamine, isang gamot na napakakaraniwan sa mga ganitong uri ng mga graphic na kaso. Habang sila ay pahay ng pahay, ang dalawang ito ay gumawa ng mas malala at mas masahol na sexual na aksyon gamit ang wala ng buhay na katawan ng biktima. Nagsimula sila sa pamamagitan ng paghuhubad ng kanilang mga sarili. Saka bahagyang hinubad ang mga damit ni Robert at inilantad ang pribadong parte nito. Pagkatapos ay pumunta si Janine sa kusina upang kumuha ng kutsilyo at sinimulan niyang putulin ang ari ni Robert. Habang pinuputol niya ito, huminto siya saglit dahil naglabas si James ng kamera para kunan ang nakakakilabot na sandali. Sa larawan, nakaupo si Janine sa sofa na hubot-hubad. Blanko ang ekspresyon ng mukha. Nagpo-pose gamit ang isang kutsilyo na nakadikit sa bukas na sugat kung saan naroon ang ari ni Robert. Nakasubsob sa sofa ang walang buhay na katawan ni Robert at nakabuhol sa kanyang bukong-bukong ang kanyang suot na maong. Ipinagpatuloy nila ang pag-pose sa bangkay ni Robert sa iba't ibang nakakagambalang posisyon. Nagsalit-salitan sa pag-pose ang dalawa sa katawan ni Robert habang pinagpuputol nila ito gamit ang isang palakol na hiniram ni James sa kanyang ina. Ang sumunod na larawan ay makikita si James na nakahubad na nakaupo sa sahig na nakangiti. Puno ng dugo ang katawan ni Robert at ngayon ay inilatag sa tila kahoy na sahig. Nakakatakot na ang larawan pero mas nakakatakot pa ito kung titingnang mabuti. Nakangisi si James habang dinidikit nito ang ari ni Robert sa mukha ni Robert. Sa pag-click sa video na ito, makikita mo ang larawang ito sa thumbnail na tila isang inosenteng babaeng nakangiti. Aakalain mong siya pa nga ang biktima. Siyempre, hindi ko po maipapakita sa inyo ang buong larawan para sa malinaw na mga kadahilanan. Si Janine ang nakangiti at nasa thumbnail habang pinuputol niya ang ulo ni Robert. Makikita sa susunod na larawan si Janine pero tapos na siyang mag-pose. Gamit ang isang lagari sa kanyang mga kamay, seryoso niyang pinagsisikapang maputol ang ulo ni Robert. Nagsalitan sina Janine at James sa pagputol ng ulo dahil pareho silang nahihirapang makalusot sa buto. Ang isa pang larawan ay ang nakakatakot na close-up ni James na nakangiti habang nilalagari niya ang liig ni Robert. Ang isa pang snapshot sa serye ay nagpapakita ng katawan ni Robert
na pinagpipiraso. Ang kanyang ulo ay naalis na ngayon at wala na sa larawan. Ang kanyang kaliwang braso ay bahagya ng naputol, pero ang kanyang mga binti ay ganap ng natanggal. Pagkatapos ay sinimulan ng masamang pares na ito na iangat ang mga pinagputol-putol nilang bahagi ng katawan ni Robert sa tuwing sila ay magpo-pose na sa tingin nila ay nakakatuwa. Ang isang larawan ay nagpapakita ng pugot na ulo ni Robert sa isang upuan na ang hinlalaki ng kanyang pinutol na paa ay nakasubo sa kanyang bibig. Pagkatapos ay pinalitan nila ito ng putol na kamay at inilagay sa putol na kamay na ito ang pinutol na ari ni Robert na papasok sa bibig ng pinutol nitong ulo. Saka ay kinuha nila ang daliri ng isa sa kanyang putol-putol na mga kamay at ipinasok ito sa kanyang ilong. At sa huli meron ding isang larawan kung saan itinali nila ang putol na paa ni Robert sa isang upuan sa harap ng sofa malapit sa TV. Ito ang kinagawiang posisyon ni Robert kapag nanonood ng TV noong buhay pa ito. Naganap ang lahat ng ito sa loob ng serye ng 3 araw. Sa panahon na yon, si Robert ay sinaksak ng humigit kumulang 100 beses at pinagputol-putol sa kabuoang 14 na piraso. Sa loob ng 3 araw at sa pagitan ng mga larawang kinunan, sina James at Janine ay nagtalik sa ibabaw ng katawan ni Robert at nagsagawa ng iba't ibang mga posisyon sa pagtatalik gamit ang mga pinagputol-putol na bahagi ng katawan ni Robert. Pagkatapos nilang magsaya, kinuha nila ang 14 na bahagi ng katawan na yon, inilagay sa plastic bags at itinago sa paligid ng apartment. Matapos humupa ang tama ng bawal na gamot at matupad ang kanilang madilim na baluktot na pantasya, bumungad kay Janine ang realidad ng kanilang sitwasyon, o at least iyon ang kanyang sinabi. Natigilan si Janine sa kanyang ginawa at nakipag-ugnayan sa pulisya para linisin ang kanyang pangalan at aminin ang bawat detalye tungkol sa nangyari sa 3 gabing yon. Kaya lang sa una hindi siya ganap na naging tapat. Sinabi niya sa pulisya na pinilit siya ni James Glover na gumamit ng bawal na gamot, lumahok sa pagpaslang at pagtadtad sa katawan ni Robert na labag sa kanyang kalooban. Sinabi ni Janine na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Sinabi niya ring natatakot siya para sa kanyang buhay kung tatanggi siya sa utos nito. Nagtungo ang mga pulis sa apartment ni na Robert at Janine kung saan natuklasan ng mga pulis ang mga labi ni Robert na nakatago sa paligid ng apartment. Nakakita din ang mga pulis ng mga ebidensyang talagang salungat sa mga pahayag ni Janine sa kanila. May kamera at roll film din silang nakuha sa pinangyarihan ng krimen. Ang rolled film ay naglalaman ng photographic evidence ng buong 3 araw na yon. Ipinadevelop ng mga pulis ang rolled film at nabigla at natakot sila sa kanilang nakita. At syempre dito na rin nila nakita ang larawang ito na nagpapakitang nakangiti si Janine habang nakikibahagi sa krimen at mukhang nag-i-enjoy pa nga siya. Ibang-iba sa kanyang sinabing binihag siya ni James. Mas naging hindi kapanipaniwala ang mga kwento ni Janine nang dumating ang mga saksi. Sinabi ng mga saksi na nakita nilang umalis si Janine sa apartment ng mag-isa sa ilang magkakahiwalay na okasyon. Nakita at narinig din nila si Janine nang ito ay napagsarahan ng pinto sa labas ng apartment, kung saan nagsisisigaw ito ng madaling araw kay James na papasukin na siya sa loob, na siyang nagpagising sa maraming residente ng komunidad. Sinabi rin ng mga saksi na nakita pa nila sina James at Janine na naglalakad-lakad sa publiko sa isang garage sale. Inaresto ng mga pulis si James. Nang matagpuan nila ito, nagdidelusyon na ito sa sobrang pagkahay sa bawal na gamot. Dinala siya sa istasyon at ikinulong silang dalawa ni Janine hanggang sa magsimula ang paglilitis. Sa panahon ng pagdinig, ipinakita ng taga-usig ang mga literato ng ebidensya. Pagpapatunay na si Janine ay nasisiyahang nakikiisa sa pagtadtad sa kanyang nobyo. Tinawag din ng prosekusyon ng mga saksi na nakakita sa kanya na bumalik sa kanyang flat ng mag-isa. Nagpapatunay na marami siyang pagkakataong tumakas, ngunit pinili niyang manatili sa tabi ni James sa loob ng 3.5 araw bago makipag-ugnayan sa mga pulis. Sinabi ng prosekusyon sa paglilitis na walang sinuman ang makakaalam ng lahat ng nangyari. Ngunit ang mga larawang natagpuan sa pinangyarihan ng krimen
ay graphic na ebidensya ng ilang bagay na nangyari. Sinabi niyang kung titingnan ang mukha ni Janine sa mga litrato, wala kang makikitang pagkatakot, pagkasuklam o pandidiri. Ipinunto rin ng prosekusyon ang katotohanang may spinal damage si James at nangangailangan ng tungkod para makalakad. Kaya kung talagang binihag siya na labag sa kanyang kalooban, madali niya lang itong madadaig. Sa kabila ng lahat ng ito, ang defense team ay nanatili sa pag-angkin na pinilit lamang ni James si Janine na manatili at mag-pose sa harap ng kamera para magamit niya ang mga ito pang blackmail kay Janine. Ibinigay ni Janine ang kanyang bersyon ng mga kaganapang nangyari noong gabing yon. Magkahawak kamay daw silang dalawa ni Robert sa sofa nang barilin nito ni James sa gilid ng ulo. Pagkatapos ay sinabi ni Janine na sinabihan siya ni James na huwag kumilos o gumawa ng anumang ingay at na kailangan niyang manatili sa kanyang flat ng ilang araw dahil kailangan nitong iligpit ang katawan. Hindi raw siya nagprotesta dahil natatakot siyang mabalingan ni James. Bagamat sinabi niyang pinagbantaan siya ni James na papatayin kung siya ay susuway, kinumpirma naman ni Janine na siya ay pinayagang umalis ng bahay ng mag-isa ng 2 beses sa panahon ng insidente at na bumalik naman siya pagkatapos. Ang dahilan kung bakit siya umalis ng bahay ay upang bumili ng film para sa kamera ni James. Nagpatotoo naman si James na tinapos niya si Robert at na baka siya ang responsable para sa pagdadad kay Robert sa mga larawan. Pero aniya hindi siya makasigurado dahil labis siyang nahay sa bawal na gamot at na ang buong 3 gabing yon ay isang malaking palaisipan na hindi niya maipaliwanag. Si James Glover ay kinasuhan ng second-degree murder, pagputol-putol ng bangkay at paggamit ng baril sa paggawa ng isang felony. Sa una, nag-plead siya ng not guilty sa batayan ng diminished responsibility dahil sa kawalan ng kakayahan sa pag-iisip. Dahil sa pag-aangkin na ito, isinailalim siya sa psychological evaluation at itinuring na karapat-dapat na humarap sa paglilitis. Pagkatapos ng kanyang psychological evaluation, binago ni James ang kanyang plea sa guilty. Bilang kapalit, hindi siya makakakuha ng habambuhay na sentensya. Ang kanyang plea deal ay ipinagkaloob at siya ay binigyan ng 30 to 50 years sa bilangguan. Sa investigasyon ng pagpatay kay Robert, nakaparol din si Janine para sa pagnanakaw, kaya't naniniwala ang korte na siya ay mapanganib. Si Janine ay hindi napatunayang nakasala ng pagtapos ng tao, ngunit siya ay napatunayang nakasala ng pagputol-putol ng isang bangkay at sinentensyahan ng 10 taong pagkakakulong. Ang impormasyon tungkol sa dalawang ito ngayon ay mahirap makuha at walang mahanap na kamakailang impormasyon tungkol kay James at kung nakalabas na ba ito. Pero may 2 source na nagsasabing pinalaya si Janine noong 1997, kaya't maaaring malaya na siya ngayon at malamang ay nasa ilalim ng ibang pangalan. Ito lang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa panonood. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. Mag-iingat po tayong lahat.